3, 2, 1. Welcome po muli sa ating Kingscan TV YouTube channel. At tulad ng ating mga ginagawa ng mas ating pinuho itong isang barong at ito'y napusura. At ang kulang nito ay itong manggas na ikakabit natin at itong kular na lalagyan natin ng kular. So ngayon, ang ating gagawin ngayon, kung hindi tayo kakapusit sa oras, buuhin natin ito hanggang sa pagkabit ng manggas. So ngayon, dito tayo magsisimula sa paggawa ng kular. So, isa natin ang paggawa natin ng kular. Dito tayo, magsisimula tayo kagad sa ating gagawin. Itong ating barong nating ginawa ay atin ito muna sukatan sa liig. Ito gagawin natin. Ito natin susukatan. So, hatiin na natin ito. Lupilan natin pa ganyan. Tapos, ilapag natin sa para nandito yung ruler para malaman natin kung ilang inches ang kailangan natin na gagawin kular. So, sinukat ko. Abot tayo ng 17, mahigit 17, mga 17/1/4. So, yung 17/1/4 natin gagawin, meron na ako ding pattern niya na ito ay sa mga 17/1/4. Yan. Ito, kular ito. Ito yung turbinized, kasi turbinized kular itong gagawin natin. So, meron tayong sukat na, ayan, sukatin natin ito. O, 17.38, pero konting banat na lang yan, 17.38 ito. So, 17/1/4, banat pa natin ang kaunti para itong 1/8 na labis, maipasok natin. So, kaunting diferensya lang yan siya. So, umpisahan natin. Ang gagawin natin ay magsuka tayo ng gagawing kular natin. Si turbinized kular ito. Meron tayo dito patigas, ididikit natin ito. Ang gagawin natin, dudublehin lang natin itong turbinized. Dudublehin natin ito. Ganun lang natin. Kung nasa mga 7 yung ating kailangan ay 8.5 pala. 8.5 mga ganyan. 8 and 5/8. 8 and 5/8. So, yun ang ating gagawing ngayon. Pero dahil po itong ating dahil po itong ating pattern na kalatag ito, dito siya putol na tulad ng ganito na pwede siyang pinali, 7.38 dyan. Pero dahil po ito, latag na lang natin ng diretso. Tapos itong pikita natin. So, latag natin ng diretso. Gagawin natin. Ganyan. So, ganito pagkagawa natin. Pikitan lang natin. Ito yung standing niya. Ito naman yung kular talaga. Turbinized to. Pagka ganito kasing may bangkito siya, yan tinatawag na turbinized kular. Yan. Yung mga tawag sa mga mananahi. Kaya duplikitan din natin ito. Para kupitin natin pagkatapos. Para atin siyang ma-plansa.
itong cooler natin ay ano yan, lapis ng 1 inch kabilaan. Ano, mga 1 inch yan o. Ito sa kabila ganun din wala, sobra siya. Ayan yan. So yan ang pag-duplicate natin, oh. Yan pag-duplicate natin. So atin itong putulin. Sundin lang namin natin itong ano, guhit. Tandaan na itong trabaho natin kasi tutorial ito para ano natin talaga, kuha natin. Tapos sundin natin lang ng gupit yung ating na-duplicate. Tulan natin, alisin natin yung tulis sa dulo. Yan. Ito, mga DIY lang ito ha. Wala tong yung patikas na sa dulo ng ano, sa dulo ng cooler. Cardboard. Walang board. Wala tayong ginalagay dito. Pang ano lang to, kumbaga pang masa lang ito na ulat. Gawang atin lang. Para magpantay siya, pagpantay mo lang itong guhit na to, saka itong guhit na to, pagpantayin mo lang. Pag napantay na, saka natin putulin. Sabay-sabay para hawakan na ng maigi para hindi siya mag-unbalance kasi madulas ito kasi may ano sa kailalim, may dikit. Hawakan na ng mabuti tapos gupit dahan-dahan. Trabahong sariling atin ba na yung parang sa iyo mismo na iniingatan mo ng pagtrabaho na hindi masisira ang sarili mong damit. Ganun ang pagtrabaho. Mahalin ang trabaho, kumbaga. Yan o. Ano na natin. Yan siya. Yan siya. So yan. Atin na itong plansahin para dumikit. Yan natin na. Ano? Hintay ko lang mainit. Iinit yung plancha. Dito na yung ating planchahan. Doon lang tayo sa makina magplancha para wala nang lipatan yung ating camera. Yan. So ito yung ating tila na ating pagdidikitan.
tunog-tunog na yung plancha natin. Didikit yan ang plancha na natin. Yan o. Magbigay tayo ng allowance dito ng kahit mga half inch kasi lulupi natin yan. Dahil ano yan eh. Malaki na yan yung half inch. Didikit natin. Plancha na natin. Lutuin natin ang gusto para kapit na kapit, dikit na dikit, kumbaga painitin natin ng maigi yung plancha. Kasi pag hindi siya masyadong mainit, inadikit kasi medyo kapal-kapal itong turbinize na dinigay ko, ay para tayo yung puller natin. Saka meron akong technique sa paggawa ng cooler na para siya laging tayo. Hindi siya parang yung ibang cooler na parang nakanganga. Meron tayong mga sikretong kaunti dyan na may bahagi natin, mga nalalaman ko na kuha ko rito, natutunan ko rito sa aking mga kapwa, mga mananahi noong unang panahon ng mga masukan sa mga tiloring din. Technique nila ito, para sa mga baguhan, tuturo yun, babahagi naman namin sa inyo ito aming mga nalalaman noong unang panahon. Bumabalik na ngayon ng mga disinte. Uso na nga ngayon ng Amerikana eh. Ayan, distansya lang natin ng kaunti para dito, distansya lang natin ng kaunti para pag malaki naman yung tila natin para hindi tayo sa allowance, tayo kakapusin. Initin lang natin ng maigi plancha natin para dikit na dikit yung ating turbinize, patigas, usable na turbinize. Kapit na, dikit na. Yan na. Okay. Hingayin muna natin ating plancha dito para tapos na. So atin na ito siyang putulin. Unahin natin ang putol ito. Sagad natin dito sa ating turbinahe, sa ating pagputol, kasi papakainan natin yan mamaya ng mga 1/4 para yan. Pakain natin yan mamaya. Ito yung ilalayo natin ng kaunti. Bigay tayo ng allowance kasi ang pasada natin ay labas tayo dyan sa may patigas para manipis lang siya pagbali natin. Sinulit, umpisa na natin.
tahi. Ang gagawin natin dahil nakaganyan ito, ano lang natin, lupin natin siya ganun. Ganyan ha, lupin natin ganyan. Ayan. Nilalagyan ko lagi ito ng 1/4 na magnet guide para isang patang kapalapan para kaya po problema pag papatakbo. Okay, kumbaga pampanti ako sa takbo ng makina. Yan, may guide din siya eh. Easy lang. Ayun yun. Yung labis, putulin natin sa ilalim. Para hindi siya makapal. Tapos putulin din natin. Tirahan natin ng 1/4. At mula dito sa puti na turbinize, tira tayo ng 1/4. 316 nga lang eh. Malaki na konti sa 1.8, wala pang 1/4. Kung mga ganun lang, ganyan lang maglalaro yung ating alawan para hindi siya makapal. Malaki na konti sa 3.8, 316. Malaki ng konti sa 1.8 pala. Malaki ng konti sa 1.8, 316. Tapos ano natin, lagyan na natin ang tanda dito sa gitna. Tiklop natin, pagka-tiklop, putulin natin ito, pikitihan natin ang pangit. Mayroon tayong tanda para sigurado tayo na nasa gitna tayo mamaya. Gagawin natin sunod ay ito na naman kular. Ito na ang ating ano eh. Ito mahaba na to para ito diyan. Ayan. Para mamaya yan. Isa dito. Ito yung ating gagawin. Gagawin natin kular. Sana natin na yung ganito lamang. Huwag sa may gilid ng turbinize, huwag mong inikit masyado. Pag-allowance ka ng mga 116 para pagbali natin mamaya, pagbaliktad natin ay hindi siya dikit na dikit. Medyo malayo siya ng konti. Gagahanin na natin ito para sure po yung ating trabaho ayos. Tapos dinalagyan ko ito ng yung sinulit. Yan. Lagay ko doon. Tapos makbang ng isang pieces. Tapos patusok ulit. Nakabaon ng karayong. Tapos hilahin ito. Ganyan. Pagkatapos hawi sa kabila. Pahilalim. Para yan, dito natin ilagay ng sinulit, tago natin yan para tayo na naman tayo ulit. Huwag idikit, 116 lang, stansya, yan sa puti, hindi sa puti, para
hindi mahirap pagbalik ka na. Natin ang pag-break. Kadumi na yun, kuha ako ng bago. Yan. Litin ko. Kaya sa ilalim, ang pangangahin. Ipit ito. Sagat sa puro ng karayom. Ganyan. Puro ng karayom mismo. Tapos hakbang ng isang bisis, tapos isang bisis pa uli para duble, tapos bilahin mula doon punta dito, tapos pasok sa loob. Yan, ganyan, pasok sa loob. Tago na, saka tayo pasada ulit, papama. Hindi na ulit ang aking sura. Tira na lang tayo ng mga mga 360 1/4 mga gano'n para hindi siya makapal pag pinahinta na maliit lang. Hindi naman yan bibigay dahil yung ating alam ay ating tayo ay masinsin, pino ang ating tayo. Mga barong kasi maganda kasi yung pino at tahi. Kahit hindi sa barong at sa pantal, maganda ang pino at tahi dahil mas matibay. Saka maganda tingnan. Hinila natin, kaya natin nilagyan ng dahil hinila natin para matulis siya. Yan. Yan. Mga ibang na tinatahian dito bago natin itahian natin dito para itong walang usable, walang tikit dito natin hawin natin ganyan. Pasadahan natin siya, yung pasadahan natin yung pwede namang hindi ito kasi pinaplansa ito. Ating-hati ito magandang mga ibang mga tila kasi na kailangan natin pasadahan dito, lagyan natin ang pasadahan 16 lang. Mahati para sa ibang tila pag ginagawa ninyo, lagyan din ninyo ng ganito, kaya din ninyo para maganda. Yeah. So yan, balik na rin natin ito para ganito lang sa ilalim, tapos hilahin itong ating sinulit para matulis yung ating kaya yun ang layunin yung purpose nung paglagay natin ng sinulit. Kasi lang ganun lang para yan, ganyan lang. Kailangan ang ating mahilig tayong pisil-pisil, mag-imas para ating trabaho ay dapat parang inimas. Kahit dito pwedeng ganun, hindi. Ayan. Yan hindi siya kasi natin hindi siya dikit. Dahil tingnan mo yung ating okay siya, maganda siya kasi hindi siya dikit, pati dikit ang pagkapasada, malayo-layo siya ng konti sa puti. But yung sinasabi kong sikreto ay ganito yun. Sa
sa ibang mga tila, pwede natin dito makita ko sa inyo para hindi mahirap ang trabaho. Posible bang hindi mahirap trabahuin. So ito, sadahan natin ito ng kumbaga tawag ito yung stinats natin. Mga sample ito sa ating pagtatrabaho para sa ibang mga tela. Ito, ibarong ito na kahit hindi ito kasi needle mark ito eh. Pero makukuha ito ng plansa, kaya pa lang ipinapakita na lagyan natin siya ng stinat. Para sa ibang tela, pwede natin gawin na lagyan natin ng stinats para malinis sa tinrabaho ba. Para sa ibang mga tela, kasi may mga tela na talagang kumukontra, lumalaban. Pag pinisil mo, hinihimas mo, lumalaban. Ito, maganda nga ito, lusok mayaman ito. Pag himas mo, tiklop agad. Hindi siya kumukontra. Pero yung iba, kumukontra yung ibang tela. Ito, kaya ginaganya natin, lagyan natin ng bisting o stinats para hindi mahirap siyang gawin natin trabahuin. So, meron akong ituturo na sikreto. Para yung pula natin lagi pag sinuot na lagi yuko. So, ang gagawin natin dito tayo magpasada, huwag dito sa taas. Pero dito sundan na natin, makikita naman sa likod. Makikita naman. Sundan lang natin. Gagawin natin para lagi siyang parang nakayuko. Dito tayo. Ito yung sikreto, tandaan niyo ha. Itaas lang ito ng konti. Itaas ng konti ito. Panahatin ng konti ito. Panahatin ng konti para lagi siya nakaganyan. Nakanganga siya parang mamaya pag ikabit na natin yan, lagi na siyang parang sinasabi ko, parang nakayuko. Kasi nakataob siya parang nakataob siya parati. Lagi, siya. Maganda siya, tingnan mamaya resulta nito. Ano natin hinain lang ng konti natin. Hinain natin ng konti. Para lagi siyang huwag doon sa may gilid. Dito, tatakbo tayo ng mga 3 inches. Tapos tigil na tayo sa pagkila. Basta natin ito, kailangan nakahila parati para hindi siya babalik. Ang ganyan. Tingnan mo, nakatingnan siya. Pero dito, normal na tayo dito. Normal na tayo dito. Ganun din dito sa kabila. Dating dito, gano'n din, anong ginagawa natin dito sa kabila na para siyang nakatingala. Gano'n din dito, patingalain din natin. Mga 3 inches buwan doon sa dulo, dito sa dulo, para umpisa na natin hila ng konti. Para nakatingala na siya parati. Yan o. Ano natin siya. Siya. Nakatingala siya. Itong kabila, hindi ka itong kabila siya. Pero pag inano yan mamaya, yan o. Makaganyan yan. So, ulitin natin itong kabila. Mangangahin natin ang gusto. Kasi parang hindi kayo siya nakangangas. Siya gano. Kabila, nakanganga siya. Tingala talaga. Yan.
Yan. Parehas na sila. Puputulin na natin. Ipantay na natin siya. Hatiin natin. Tanggalin muna natin itong sinulid. Uhugutin lang natin. Yan. Tapos, hatiin ng gitna. Puro lang kunting. Lagyan natin ang gitna. Lagyan natin ang tanda. Kunting. Pigitin. Tapos, yan. Ito, i-ano na natin. Pagsama-samahin na natin sa gitna o sa pikiti, tsaka sa pikiti dito sa isa para sigurado tayo na sa gitna tayo. Huwag tayo magsimula doon sa kabila kasi hindi naman tayo garments, tiluring naman tayo sa mga garments kasi pinabansyat yan. Kahit pagdating dito matapa na lang kaya may mga kulubot-kulubot. Ito, ang sigurado tayo, gitna tayo magsimula. Yan. Pagdating naman dito sa kabila, papunta dito sa kabila, dito pa rin tayo sa gitna magsimula. Lagyan na natin itong kanyang pangdubli. Yan. Lagyan na natin. Makain tayo ng sa may, huwag naman masyadong idikit din sa sa may puti, sa pilon na puti, kadikit. Yan i-ano lang natin dito sa gilid lang tayo. Huwag siya dikit para hindi tayo mahirapan pagbaliktad natin. May lawat naman doon sa baba. Kinuha natin ito para buwan. Bilog na bilog yung gilid. Kinakamay ko lang dito to. Kasi mahirap pag mag-ano, hindi siya bibilog. Ganto-kanto-pangit tingnan. Pero kung sigurado ako, iniiwas ko sa kamay, kinakamay-kamay. Iikot ko muna sa kamay yung makina. Live oil ng makina pala. Sana ako, may gilid. Kamay pa rin ako dito. Kasi gusto ko bilog siya, maganda po na bilog. Pag pinatakbo mo makina mo, minsan sumasala yung gupit. Galin natin itong sobra. Baliktarin na natin. Ayusin natin pagbaligtad yung tulak papunta doon para kunting imas. Yan. Ganun din dito sa kabila, tulak papunta doon. Yan. Kunting imas para bilog yung ating ganda yung ating kulat, dulo nating kulat. Dito, kamay
kamay natin na kung ginaganon ko sa gunting para dapat siya fresh na fresh siya. Yung fresh na fresh siya, na-fresh natin siya, napaplansa. Napaplansa natin. Sa kabila, ginaganon sa kabila talagang importante dito yung ginaganon ko sa gunting yan. Kasi wala akong kuko, may pa yung kuko magpapahaba ako ulit. Magtataya na naman ako ng diesel. Pero pag tayo ng mga kuko, papaginog ng manggas, na pinapahama ko pa yung kuko ko. Yan. So natin, bibidogin natin ng maigit. Dito sa kabila. So, gagawin natin dito, Pikitan natin ang Dixon. Kasi dito natin idadaan mamaya ang ating karayong pagkain natin. Kaya pwede ng lapis Dixon. Ganda pag may ruler kasi ipit siya hindi siya gagalaw. Tingnan mo, lagyan ko ng ruler, hindi siya gagalaw. Ang klaseng Dixon kung na to, ayaw masyadong umala, hindi ganong kita yung niya, parang chok siyang yan. Tapos bawasan natin, magtira tayo ng mga 1/4 para maliit ang allowance ko dito para baka 1/4 mga 316 para malinis sa pagbaliktad ko Hindi naman ito siya bibigay sasabog gawa ng masinsin ng aking pre-stitch. Bago itapping pre-stitch ko sa ilalim, pinakailalim ng tahi, maano siya masinsin. So ito, lagyan na natin ang kular kasi yun ang ating ngayon. Pupuhin natin ang kular. So ito, bakit dito sa may gilid? Tapos na natin ang kular. Dito sa may gilid, huwag mong ipantay masyado kasi para hindi siya parang tuka ng manok na may lapis. I-distansya mo ng kaunti dito sa may gilid na to, sa gilid ng ating placket. Distansya mo ng kaunti kahit mga 1/16. Ganyan. Huwag naman yung 1/8, mga 1/16 lang. Huwag naman siya rin ipantay kasi pag ipantay mamaya itulak yan, magkaroon ng parang tuktuka ng manok. Yan. Dito magsisimula magkabit, pero ang tahi natin doon tayo magsisimula papunta dito para habang nasa gitna tayo, alam na natin o makikita natin kung ikakakargaan pa natin. Baka mamaya napakainaan natin na namanat. So luluwag yun, kakapusin. Malin doon ang kakapusin sa dalawa, yung taas pa, yung ibabaw pa, yung kulor pa, yung body ng katawan. So dito, ganun din dito sa kabila. Huwag nating ipantay masyado para pag baliktad natin mamaya, hindi siya parang tuka naman ako na may lumalapis. May bahagyang lamang itong body, nasa labas yung body ng body. Dito, nahawi ko lang yan, parang pisahan ko na sundan. Kain ko, ito yung pakain ko pinakamalaki nito, 1/4. Gano'n na ako magpapakain dito sa kulat para malinis yung kulot, hindi siya
Maganda yung pagka-ulat pag di malaki ang mga naman ibang kakabit ng ular eh. Malaki. Ano, may bukol eh. Pero pag ganitong maliit lang, malinis siya ulit yung bukol. Kaya kailangan na allowance na complete. Kain lang. Kailangan lang para hindi naman dito madalian. May pagtuturo ito. Para may turo natin ang mabuti. Kailangan nila natin magtrabaho. Yan. Yan. Ito, wala siyang ano. Sakto lang yung ano niya. Yan. Pag mamaya pagpasada natin, dapat na naman ito siya. Dahil sa kuha na yung natin yung ating gawa ng bulan. Maingay ang aking video ng konting hangin kasi nasa harap ko ang hangin. Andiyan ang electric fan. So, ito na. Naikabit na natin. So, pasok natin diyan. Ano natin? Ihaya natin. So, ano ko rin, ganito din ako magkabit. Hindi ako nagsisimula kaagad doon. Dito muna inuuna ko. So, pasok ko to dito. Nasundot ko to ng nipper. Yung nipper, maliit ang dulo. Kaya para ano siya. Yan, dito ako magsisimula. Yan. Konti lang ano dyan. Diyan ako magsisimula. Diyan din ako magtatapos mamaya. At terus ako ng konti para matibay. Yan. Tapos kinakamay-kamay ko rin ito dito. Yan, ganun-ganun po para kasi minsan may makina hindi maganda ang tension niya nalabas, kaya ang ginagawa ko kinakamay-kamay ko para bilog kasi ito, kaya para hindi siya ano mag-slide nakapasada ako dito. Daan natin. Yung iba dito, madalas ko rin naman ginagawa na magpapasada muna ako dito, paikot, bago ko ikabit ang kulat. Muna dito, pasada muna ako dito, diretso plan, di paikot dito, tapos hinto ako dito. Para dito na rin ako magsimula, diretso, diniretso ko na lang. Kasi, ang tingnan niya, gusot mayaman. Ayan na lang. Ayan, estado. Latag-lat siya. Ayan. Pinong-pinot mo tayo ko eh. Mahirap doon kastasig. Ano tayo yung kamay ko. Yan. Ay, tulan pa ako ng karayom. Biglang ano biglang pumasok yung naipit. Ano kayang naipit? Yan tayo ng karayom. Lagay tayo. So, palit tayo ng karayom. Disgrasya ang karayom. Pag pivot, pag ikot, disgrasya ang karayom.
Tigas kasi yan kasi ano, turbinized nga eh. Tikit. Nalansa. Karoon ng tigas. Siyempre, parang malabas. Yosin natin paggabi. Kulang-kulang. Yosin natin talaga. Balikan natin. Sumama tuloy yung ano dito. Putulan tayo. Dadaanin ko lang. Radyo. Tago lang, tago. Tungtong tayo sa tahi, unang tahi. I-stitch natin para yung ating tahi mamaya nakapatong pa rin sa likod. Hindi siya nagtatalon-talon. Kasi maputulan itong makina ng karayom to. Pag may makapal-kapalan ng konti, hindi siya, ano sa, ang disindi talaga. Pero kahit disindi nga tinatay, barong na nga ito, naputulan pa. Ano lang talaga, ano siya sa, allergy siya makapal itong makina na ito. Yung magandang manahin ito. Yan ako nagtatapos, yan ako nagsimula. Yan sinasabi ko. Nandahan lang para sa likod, ano natin, pati dito sa likod, ano siya, tawag nito, walang bagsak, yan siya. Yan. Parang 116 pa rin dito sa likod. Yan ang malinis na pagkagawa. Isa sa mga malinis, karamihan sa mga tailoring talaga, may stricto ng mga may-ari ng tailoring. Yan sinasabi ko ano eh. Ito yung sikreto sinasabi ko. Pag naano natin ito, pag sinuot natin, lagyan natin ng kwan. Makita natin ang kwan. Yan o. Lagi siyang naka-plancha. Lagi siyang naka-paloob pa, pag gano'n siya. At ayun siya lagi.
Hindi siya nakanganga papunta rito pag ganyan. Lagi siyang nakaganyan. At pag sinuot mo to, lagi siyang close siyang ganyan. Yung ganyan. Kasi banat siya dito sa ilalim eh. Kaya yun ang purpose natin kung bakit binanat natin sa ilalim. Kukunin ka. Yan. Yan yung ating kwan. Yan yung ating pagkagawa ng barong kanina. Yan ating pagkagawa ng kulap. So, tapos na tayo dyan. Makapit na natin ang ating manggas. Yung ating manggas dito, hatiin na natin ito dito. Ganyan. Lagyan natin ng tikiti. Ganun din. Kabila, hatiin natin dito. Lagyan natin ng pikiti. Pikitihan natin. Ito tanda. Mga pikiti, ito tanda to. So, ganun din yung ating barong. Yung ating manggas ng barong. Ito yung ang kakabitan natin ay ang bandang kanan. So, kanan, ito yung pang kanan natin. So, hanapin natin itong ikis. Yan. Yung may ikis sa kanan. Yan. So, ito yung kanan. Ang ikis nito, kung saan yung ikis nito sa kanan, ito yung may ikis. Oh. Yan. Nakihan ko na para kita. Yan. Dito natin sasaklop to. Kaya sasaklop natin, susuot natin si lalong. Tapos, pantay lang natin siya dito sa may biyang. Yan. Ito, saka dito. Buo to siya parehas kasi maganda kasi ang lapat. Pagka ganito parehas buo kasi yung diretso mula gilid papuntang akyat. Mas magandang lapat nito eh. Pag sinuot, magandang lapat niya. Kaya ganoon tayo nag-ano. So, 1/4 hanggang pinakamalaki ay 1/2 pakain natin. Pinakamalaki ay 1/2. Mga 3/8 hanggang 1/2. Iikot-ikuman hanggang 1/2 inch lang ang allowance ko nito. So, pag tumatakbo tayo, titingnan na natin, pagpantay na natin itong dito. Itong ating pikiti dito. Di pala natin napikitihan to, pikitihan muna natin. Para natin, pagsigurado tayo, no? Ay, paliwanag ko pa. Hatiin din natin ito. Yan, lagyan din natin ng pikiti ito para matandaan natin. Yan, ganyan. Lagyan din natin ng pikiti para sigurado tayo, para hanapin na lang natin pag tumatakbo. Okay, pikiti na. So, balik tayo ulit sa simula. Pakain natin na, huwag mong kalimutan na 1/2 pinakamalagay na. Kung hanggang maminti natin yung 1/2, mas maigi kasi 1/2 ang ating pakain dito. Pero kung lumihit man tayo, 3/8 pinakaano na yun. Pero basta huwag lang masyadong lumaki na malaki na ang napakain kasi nakapusin na tayo sa allowance. Yan. Ayan, ilalagyan ko dito pag maglagay ako agad ng magnet guide para pagsimula na ako para maintain na yung aking pakain. Sa gilid na lang ng magnet guide ako nakatingin kung lumalabas ba. Yan. Yan ang ating armhole, makikita natin kung maluwag ang armhole ng manggas o ang armhole ng body. So ito parehas lang. Halos magkaparehas lang, medyo maluwag ng kaunti ang mga 1/4 siguro ang luwag ng manggas, luwag sa manggas. So konting alalay lang sa patakbo para pagdating ng gitna sakto lang. Mas maganda kasi na medyo mas maluwag-luwag ng kaunti ang manggas kasi pagdating diyan sa pagkabit may konting bana tayo sa manggas. Ay, 1/2 inch, okay na yan. 1/4. Patawag lang yung mas masikip ang katawan kaysa manggas dahil nabanat, nagkukulubot ang katawan sa guwan tingnan.
putol pang ano. Parang may diferensya na itong makina kuha. Ito lang pa ng kamay na medyo pilig na. Yan. So, tuloy natin ang ating ano. Pinahintot tayo ng konti. Natin. So, ang ating ating tikiti ay nasa pakatatapat silang dalawa. So, maganda yung ating gawa. So, yan o. Halos magkano lang. Pag nag-difference lang, mga 1 foot lang siguro ang difference yan. Kaya pag pinakain natin na patakbo, kunti alalay sa pagpakain, pagdating sa dulo niya, talagang dapat, eksaktong dapat yan. Pakain na natin ng eksaktong dapat. Yan, magandang dapat na. Yeah. Pananahin kasi nasa tipo ng ating mga daliri yan na medyo mapaganda rin ang resulta ng ating paggawa. Dahil kahit ba anong ganda ng tabas, cutter, anong ganda ng ibigay ng mga ng cutter, kung ang ating ding pagtatahi ay medyo mahina ang ating mga panghawak sa ating mga tinatahi, medyo may talaga, may diferensya ang quality natin. Pero pag ang ating hipo, ang ating himas ay talaga namang swabe, maganda talaga ang resulta ng ating ginagawa. So, lagyan ko ng pikit para meron tayong palatandaan na tayo ay nasa gitna. Pantayin lang itong dalawa, yung manggas at saka yung body, yung kanyang nagdugtungan. So, yung ating pakain, ganun pa rin, yung babago dahil meron tayong nakalagay na magnet guide. Kaya ako nagkaroon, bumili niyan gawa ng para itong mga nagpapasada ako ng armor sa ibang mga kasaya na kailangan kong ma-maintain yung dapat, kaya ako bumili niyan. Kasi malaking tulong din yan sa inyo kung mga gustong magkaroon yan. Order lang kayo sa Shopee, marami sa Shopee niyan. Magnet na tawag yan, magnet guide. Malaking tulong yan sa ating pananahin. Malaking naitulong sa akin yung mga gano'n. Tulad nito, hindi na ako natingin sa karayong, doon na ako natingin sa gilid ng magnet guide. Kasi ginaguide na niya ang ating trabaho. Pero ito yung lapad. Lang. Huwag lang hayaan ang ilalim kasi pag hayaan mo yung sa ilalim, kakainin lang ng kakainin yan. Pagdating na dulo, kakapusin ka, kukulubot yung gas. Pero pag inimas-himas mo yan siya, nalalayan yan, hanggang sa pagdating ng dulo, parehas ang yan. Kain ko pagka. Huwag lang hayaan talaga. Papayaan lang na tumatakbo ang makina. Medyo may konting diferensya pagka mga ganyan. Atin lang, lang. Yan. Napo na ang ating ating baro. So, ang gagawin natin dito ngayon ay atin na itong i-aging. Madali lang naman itong pag-i-aging nito. Hindi ko na ipakikita sa inyo ang pag-i-aging. Basta ang importante, natapos natin ito. Yan. Yan ang niya. Wala siyang kulubot-kulubot. Maganda yung equal ng pagkahati-hati ng pagbibigay natin ng pagkain.
Dito sa likod, oh. Wala kang makikitang ano, kulubot-kulubot. Ayan, oh. Yan. Walang mapakiring, kumbaga. Yan, oh. Normal siya, kumbaga. Kahit hindi mo siya hilahin, pabayaan mo lang. Normal yan. Mamaya, pagdating sa bahay, ay akin itong ibutonhol kagad. Pagkatapos ay akin itong fitting sa aking manikin para makita ninyo ang resulta nito, para ipakita ko uli yung resulta ng cooler na butonisan na nakasuot sa manikin, para makita ninyo kung ano talaga yung resulta ng ating ginagawa, na yung sikreto ng cooler na binabanat natin ng kaunti para lagi siyang ganon siya, lagi nakaganyan. So mamaya, pagdating sa bahay, pag-uwi ko mamaya, bubutonhol ko agad ito para mabutonisan. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking tutorial. Anawa ito ay makakatulong ito para sa mga baguhan pang nananahi ng barong. Tutukan nyo lang itong aking video, at kung meron kayong mga katanungan, comment nyo lang para masagot ko kayo patungkol sa inyong mga katanungan. So maraming salamat ulit. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pag-subscribe lang sa aking channel, at like, share sa ating mga kaibigan sa Facebook para marami silang ating mababahagian sa ating mga binigay na talento ng ating Panginoon. So maraming salamat ulit.